Ang benefit na matatanggap ng isang naglilingkod sa Diyos ay hindi naku-quantify sa bagay na material. Hindi yan na susukat sa bagay na material. Basahin natin ang 12:15 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kung ang tinatanong mo sa aking benefits ay mga bagay na material, ang sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao hindi dahil sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi dahil na marami kang pera o marami kang tinatangkilik, pag-aari, kayamanan, ay mabubuhay ka na. Ang katunayan, merong mayayaman, gusto pang mabuhay, patay na. Ang ibig sabihin, tama ang sabi ni Kristo, ang buhay ng tao hindi sa karamihan ng bagay na kanyang tinatangkilik. Pero merong mahirap naman, mahirap, walang pag-aari kahit ano, nakikikain-kain lang, buhay. Meron ngang mahirap mahaba pa ang buhay kaysa sa mayaman Ibig sabihin, ang batayan ng buhay ay hindi ang kayamanan o ang maraming pag-aari. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi mo nasusukat yung benefit sa bagay na nakikita o tangible o mga bagay na material. Kasi ang sabi sa Biblia sa 4:18 ng ikalawang Korinto, Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ayan, merong mga bagay na nakikita, may katapusan lang yan Everything tangible and visible ay natatapos. Pero merong mga bagay na hindi nakikita, na walang hanggan. Kaya ang benefit ng paglilingkod sa Diyos, hindi physical or siyayaman ka raw, prosperity. Mali yun, kapatid. Mali yun. Hindi yun ang sukatan ng benefit ng paglilingkod sa Diyos. At yung tanong mo, hindi lang ngayon itinanong yan Hindi pa tayo pinanganganak. Tanong na yan ng mga tao. Doon sa Malakias, ganito ang ating mababasa doon. Sa 3:18. Kung magkagayoy manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ng Kanyang bilin at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Ayan, meron nagsasabi, walang kabuluhan na maglingkod sa Diyos. Ano ba pakinabang kung ating iingatan ng Kanyang bilin? Merong mga ganon. Nagtatanong, ano ba ang benefit pagka tayo maglilingkod sa Diyos? Ang kanilang hinahanap kasing benefit, yung material benefits. Pero ang Biblia, mayroong promises ang Diyos. At yun ang benefit ng paglilingkod sa Kanya, yung promises niya. Isa doon yung sinasabi sa Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Ayan, isa sa benefit yan. At yan ang pinakamalaking benefit mo, to have eternal life, buhay na walang hanggan. Marami kasing benefit spiritual benefits. Pero it will sum up to eternal life. Yan ang ating pinakamalaking makukuhang benefit, magkabuhay na walang hanggan. Yan naman ang gusto ng mundo ngayon Lahat ng doktor, lahat ng siyentipiko nag-aaral kung paano ang tao mabubuhay na walang kamatayan. Pero hanggang ngayon, di nila matuklasan yung sikreto ng buhay na walang hanggan. Yun ang magandang balita sa Biblia. Yun ang pinakamalaking benefit ng paglilingkod sa Diyos.
Makakasalubong ka ng kung ano-anong mga persecutions, mga hardships, pag maglilingkod ka sa Diyos. Pero ultimately, that will be rewarded with eternal life.